Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, marami sa mga alagad ni Jesus ang nagsabi, "Mabigat na pananalita ito. Sino makatatanggap dito?" Alam ni Jesus na nagbulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito, kaya't sinabi niya, "Dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Kaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at buhay. Ngunit may ilan sa inyong hindi nananalig sa akin, sapagkat talastas ni Jesus, buhat po nung una, kung sino-sino ang hindi nananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya." Idinugtong pa niya, "Yan ang dahilan kaya ako sinabi sa inyo na walang makalalapit sa akin, palibang loobin ito ng Ama." Mula noon marami na sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Kaya tinanong ni Jesus ang 12, "Ibig din ba ninyong umalis?" Sumagot si Simon Pedro, "Panginoon, kanino po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at ngayon natitiyak namin kayo ang banal ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo po'y mag-isiupo para sa homilya. Magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi. Nahihiya ako ngayong gabi kasi sinabihan ni Father tayo ako muna daw magbigay ng reflection ngayong gabi. At sa gabi pong ito ay gusto kong batiin kayo ng isang hi at isang hello. Malakas ang inyong salita. Okay, ngayon pong gabing ito ay magdidesisyon tayo. Sa una naman ng pagbasa, narinig natin si Joshua. Si Joshua. Joshua ang successor ni Moses. At nung sila ay napunta dito sa may Sinai Desert, maraming mga himala na naranasan ng mga Israelita. Andyan yung tubig na bigla na lang bumukal. Andyan yung ahas na tumuklaw sa kanila, bigla na lang wala nang talab. Tinaas yung tikin. Nagutom, pinakain ng mana sa disyerto. Ayan, meron pa silang chicken, di ba? Wala lang silang pork. Meron silang chicken. Yung pugo ang tawag doon. Siguro pinaguhilo ni Lord, nagbagsakan lang ng kainan sila. Araw-araw silang may fried pugo. Ayan. Ito ngayon, marami pang himala, nagawa si Yahweh sa kanila. Pagkatapos, sa likod pa ng lahat ng kunting paghihirap lang, reklamo. Reklamador ang mga Hudyo, ayaw nilang talagang attached na sila sa magandang buhay sa Abu Dhabi. Kasi dito nga naman sa Abu Dhabi, ang daming serving ng fried chicken. Sa Pilipinas, tipid. O konti lang, di ba? Dito hamburger, ganyan kadami, no? Tatong-patong pa. Doon hamburger, halos parehong presyo. Dirham lang dito, peso lang doon. Ganun kalaki. Pati yung pare Pituloy na galing doon, maliit din. Anyway, kami po yung mga mini. Anyway, mga kapatid, ito po Israelita, reklamo ng reklamo. Ngayon, ito na, tumawid na sila sa Promised Land.
Kasi si Moises ayon sa chismis, may mga chismoso rin po sa Israel ang panahon ngayon. Sabi kasi ni Yahweh, pokpokin mo ang bato. Sinubukan ni Moises, mahina yung pokpok. Parang walang tubig O, awag na namang doble na. 2 beses po. 2 beses po. Okay. Masama kong sabihin. Basta gano'n na nga. Dahil 2 ang ginawa mo, hindi ka makapapasok sa lupang pangako. So, hindi na siya nakapasok. Ang magtutuloy, ang isang batang-bata, kamukha ni Alden, papasok na sa lupang pangako. Kaya habang pumapasok sila, bakit na sila? Diba? At kumakanta sila. Habang nagdadabing na sila papasok. Pagpasok ng lupang pangako, ito na ang dialogue ni Joshua. Ito na yung reading natin ngayon. Ayan. Kayo, tumalikod na kayo sa mga Diyos-Diyosan nyo, ha? Ngayon, ano bang Diyos-Diyosan? Tutukoy din natin dito. Ito bang mga pinagawa? Yung mga yan, si St. Clair, si Jesus, nakatingala, tsaka yung mga nandito, kamuntit na po si Father Troy. Parang stat. Natutuwa mo kay Father Troy lang yung kumakit, mga kapatid. Maski yung mukha niya poker face. Natawa na kayo. Ako, effort pa yan. Siya talagang seryoso, talagang magkakahagal pa ka kayo sa kakatatawa. Amuntik na ka mahulog yung isa doon sa taas eh. Anyway, mga kapatid, balikan po natin. Teka muna, sabi niya, inakanta to ng mga charismatic at saka na As for me and my house, I will serve the Lord. As for me and my house, I will serve the Lord. Hindi ko na kayo makakantay na haba pong homily. Okay. Pinalaya na kayo. At pagkatapos palayain, anong gagawin ninyo? Magre-reklamo pa kayo. Binigyan na nga kayo ng sweldo. Gusto niyo pa na mas malaking sweldo. Sa Pilipinas, matatanggapin mo yan. Hindi ko po sinasabi, hindi po kayo maghanap buhay. Pero every blessing na tatanggapin po natin, matuto naman tayo magsabi ng thank you. Puro reklamo. Nakatagpo ka ng asawang bungangera, magpasalamat ka. Mahirap yata magkaroon ng asawang kamukha ni Yaya daw. Diba? Bawat salita niya kanta. Ang ganda nga, hindi magsasalita. Okay. So mga kapatid, thank you, pasalamat. Bigyan ka ng asawang mataba, pasalamat ka, meron kang lumba-lumba. May asawa kang maitim, magpasalamat ka. At least meron kang, basta gano'n na nga. May asawa kang kalbo, magpasalamat ka. Bakit ka mo? Walang sasabunod, di ba? Masawa kang puti ang buhok, meron kang titinaan ng ulo. Lahat yan, grasya ng Diyos yan. Bigyan ka ng anak na pango, magpasalamat ka pag nakipagbasa ulo yan. Hindi mapapaklian ang ilong yan. Pasasalamat yan, sabi. Thank you, Lord. Ay, sorry po. Patawad po sa mga tinatamaan, wala pa akong intensyon. Lahat po, thank you. Yung single, sabi nila, pag single ka daw, malas ka kasi hindi ka rin nakakatikim ng luto. Magpasalamat ka rin kay Lord. Bakit ka mo? Hindi ka nalalayo kay St. Clair. Diba? Hindi ka nalalayo sa mga malilinis at banal. No? So lahat to, thank you. Tapos reklamo pa tayo. At pag nagreklamo tayo, ayoko na maniwala. So, hindi na ako magsisimba. Ayoko na. Parang mga gano'n, mga quit. Nagkaaway-away lang doon sa isang grupo. Gusto mo lumipat na naman sa kabila. Palipat-lipat ka ng prayer group, prayer meeting. Hanap ka ng magandang community, ideal community. Yung iba lilipat pa doon sa iba. Sila nga nag-aaway-aaway na. Huwag ka nang sumama doon, dadagdagan mo pa. Ito na lang.
Tao lang po tayo, maski lumipat kayo ng ibang simbahan. Kung ano yung makikita mo sa community mo, yun din makikita mo doon. May mga madadamot din doon. May chismosa rin doon. May mga kamukha mo rin doon. Dito ka lang. So mga kapatid, dito po. Kaya sagot ni Josue, as for me and my house, I will serve the Lord. So wag po natin tingnan yung mga larawan na yan. Wala pong kinalaman yan. Si Lord, tingnan nyo, nakatingala lang yan, maghapot, magdamag. Bakit mo babasagin yan? Amen? Ano kinalaman ng cross na yan? Hindi ka mababagsakan. Maliban na lang kung hanginin ng konti, medyo tumulak na yun, tamaan ka sa harapan. Grasya ng Diyos yan, eh, no? Anong aalisin? Anong Diyos-Diyosan natin, mga kapatid? Kung ano daw lagi mong iniisip, umaga, araw, gabi, yun ang Diyos-Diyosan mo. Kung harap mo TV, umaga, hapon, gabi, ang mukha mo, television. Ang iniisip mo, kwarta sa umaga, kwarta sa hapon, kwarta sa gabi, ano itsura mo? Dirham. Pag iniisip mo, sex sa umaga, sex sa gabi, sex sa hapon. Wala mo natin pag-usapan na yun. Yun ang Diyos-Diyosan. Break that. Break that. Iwan mo siya. At pagkatapos niyaya tayo, mga kapatid, na ito yung decision, talon muna po ako sa gospel. Alam niyo po, habang binabasa ko yung gospel reading po natin, naka-attend ako ng Friday na misa ni Father Troy, nakakalungkot, no? Puro chapter 6 po ang binasanta natin sa Gospel of St. John. By the way, ang pinakamadaling i-memorize na chapter ay Gospel of St. John. Kasi 7 lang yung himala dyan. Ang tawag doon sa himala, palatandaan, signs. At isa ito, para matandaan po ninyo yung chapter 6, isipin niyo po yung ensimada. 6 po yun. Yan. Tapos po yung 6, gawin niyo pong B, bread. Kaya po yung chapter 6, multiplication of bread. Tapos dire-diretso yung kwento. At si Jesus nagkikwento na ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Madaling intindihin yung ng part 1. Ang part 1, ang nakikinig sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Naintindihan ng mga kapatiran po natin sa kabila yun. Pero nung pinanggit na yung pangalawa, ako yun, ang laman, ang ibibigay ko sa inyo. Ha? Kala mo sa amin, kanibal? Di kami kumakain ng laman at di kami uminom ng iyong dugo. Yeah, ayaw namin ng laman at dugo. Kaya minsan po, ang mga Kristiyano, bibintangan po daw tayong kanibal nung araw. Pumupunta daw tayo sa ilalim ng catacomb. Ano yung catacomb? Yung libingan sa ilalim ng lupa. No? At doon daw, may ritual daw ginagawa. Secret ritual sa mga Kristiyano at kumakain daw tayo ng baby. Yun ang parang hinahati-hati daw yung laman. Anyway, mga kapatid, hindi nila alam yung katawan, tinapay lang. Pero yung tinapay, isipin mo na katawan ni Kristo, ang hirap isipin. Ang hirap isipin. Kaya sabi po ng mga, hindi namin kaya to. Kaya po, yung mga ibang kapatiran po natin, hindi na rin po naniwala din dito eh. Madali kasi paniwalaan itong pagkain. Salita, bread, pagkain, kainin nyo ha. Kumain kayo, mga kapatid, ng salita. Yes, Father! Sasabihin nyo kay Father Troy, kumakain kami ng salita ng Diyos. Pero kumain kayo ng salita ng Kristo na tinapay, ang hirap tanggapin. Hindi namin matitake to. Layas na tayo, layas na. Ayaw na namin. Nalungkot po ang Panginoon. Kayo rin ba? Tinatanong na po kayo ngayon. Kayo rin ba? Iiwan niyo ako. Siguro manginit-init panduhan ni Jesus. Iiwan niyo ba ako with matching beautiful eyes na ganyan, papogi points? Yan. Bakit ka natatawa? Masama bang magkaroon ng pagpungay na mata? Iiwan niyo ba ako? Yan, diba? Okay, at sagot niyo. Kaya nga nagsisimba kayo ngayon. Amen? Pero mga kapatid, masasabi niyong mahal niyo ang Panginoon kapag papatayin na yung AC dito sa loob ng simbahan. Maglalabasan kayo. Amen. Alam niyo po, pag sa atin, madaling sabihin yung love mo si Lord pag maaraw, maganda araw. Paano pag tag-ulan? Paano pag lumindol? You will still say, Lord, I love you. And thank you for answering yes.
At mga kapatid, ang magandang patunay ng pagmamahal natin ay ang buhay may asawa. Alam nyo, nothing is happening by coincidence. Everything has its plan. Parang kakaiba yung second reading, pero pag ina-analyze mo, ang lapit-lapit pala dito sa sinasabi. Are we answering yes? Sino po mga mag-asawa po dito, taas po ng kamay, magkakatabi? Yan. Sino po yung magkakahiwalay na dito yung babae, dito yung lalaki? Mga divorce na. Sino po yung, andito yung pamilya pero mas hindi magkakatabi, taas po ng kamay? Tingnan nyo, di pa kayo magkakasama, ha? Hindi, mga walang tao sa bahay. Pasalamat po tayo. We thank the Lord. So si tatay at si nanay, maski mag-boyfriend pa kayo na nandito ngayon. Okay, siguro sa sandali pong ito, hawakan niyo po ang inyong partner. Pandito yung partner po niyo. Hold them by the hand. At sige, pakiwakan lang po ninyo. Kung nandito yung asawa niyo. Tingnan niyo po ang mukha niya. At sabihin mo sa kanya, sweetheart. Sige, sabihin niyo, sweetheart. Maski ang mukha mo ay di na gaya ng dati, mahal na mahal pa rin kita. Amen! Love is not passion. Love is not compulsion. Love is a decision. Alam niyo mga kapatid, hindi po ako nanonood ng TV. Dito lang po ako nakapanood ng TV. At ang napanood ko pa si Yaya daw. Tuwan-tuwa po ako. Napatunga nga ako doon kay Yaya daw. Pero, yung muling episode, tuwan-tuwa ako sa pagkasabi ni Lola, no? Ang pag-ibig ay hindi nabibili. Amen? Hindi yan ipinipilit sa'yo. Ang pag-ibig ay nanggagaling sa puso sa tamang panahon. Amen. Yun po ang pagmamahal. Kaya po kami ni Father Troy, pa naman po mahal namin, ha? Wala po kami mga anak sa labas kahit kay Pare Boy. Ang love namin ay si Jesus. At minsan mga kapatid, mahirap magmahal kay Lord. Amen? Mahirap din minsan mahalin ang asawa mo. Madali kasing sabihin yung mahal mo siya pag sexy pa siya eh. Pero pag siksik-liglig at umaapaw na siya, mahirap na. Dati, ang husband mo, hunk. Ngayon, monkey na siya. Pero, mga kapatid, hindi mo siya may pagpapalit sapagkat you have decided once and for all, itong mukhang ito ang pakamamahalin ko hanggang kamatayan. Amen. Mga kapatid, apply din po natin sa mga best friends po natin. May mga kaibigan ba kayong lahat dito? Kasi pag wala kayong kaibigan, hindi nyo alam matatapos sa palang visa ninyo, kailangan pala mag-exit visa kasi wala kang kinakausap. Diba? Makipag-chismisan ka, malalaman mo pwede pala sa Oman, pwede sa Kish. Pagdating mo doon, makipag-chismisan ka rin. Malaman mo kung sino yung nagpapakamatay doon. Oo, ika-counsel mo sila. Amen. So mga kapatid, sa mga buhay magkaibigan, importante rin po yung anong klaseng kaibigan ikaw at sila. Dalawa pong klase ang kaibigan. Ang tinatawag nating fair weather friends at saka all-weather friends. Ano kayo doon? Siyempre, all-weather friends. Walang sabihin mong fair weather lang kayo. Magsisinungaling ka, kasi alam mo hindi ka hindi tayo oportunista. We stay with our friend, maski doon sa low moment niya. At mga kapatid, hindi niya makakalimutan po yan. Yung low moment po, nasa doon ka, hindi niya makakalimutan yan. I remember, years back, nung bata-bata pa akong pare. Meron kami, nag-outing din po kami mga pare sa Antipolo. Tapos naglabasa ng mga pare na sama-sama. Tapos may isang pare nagkasakit. Wala naman sa akin yun. Hindi ako lumabas dahil hindi ko lang trip lumabas. Inalagaan ko siya. Kasi wala kami mga alalay. May mga pare pa may mga alalay. Kasi si Father meron yan.
Ngayon, nag-aaral ko yung pare. Nag-aaral ko siya. Tapos, wala na, kalimutan na. Then one day, nag-homily yung pare. Ako naman, din nakikinig ng homily, gano'n, atok-atok ko doon. Bigla niyang binanggit yung pangalan ko. I remember most especially Father Gerald. Nagulat ako gano'n, bakit baka may ginawa akong kasamaan, nagkaruman-luman na. Sabi niya, he took care of me. Ba't ako nang binilang nun Ako na. And he remembered. Mga kapatid, every Mass is a remembrance. Ano pong inaalala po niyo? How God took care of you. How God loved you. And now, we will say, as for me and my house, I will serve the Lord. Magandang gabi po sa kanila. Tayo po'y magsimula.